Grabing idea to, Dan Boldstar. Makakatulong talaga ito sa paglago ng Pilipinas, no? Grabe. Sa kadami-dami ng problema ng Pilipinas, itong si Dan Boldstar, ha? Buwisit no? Hindi nag-iisip. Sa kadami-dami ng krimen na dapat nyong atupagin. Talagang gagawa-gawa na naman kayo ng mga bersyon nyo ng krimen. Basahin natin itong si Dan Boldstar sa kanyang mga pinagsasasabi. Ayon kay Dan Fernandez, kailangan nang ma-regulate at mabigyan ng accountability ang mga organisadong grupo na walang ibang ginawa kundi banatan ng mga maling impormasyon ang kanilang mga kalaban sa politika. Dapat maging crime ang troll farms. Huh? Huh? Naku, Dan Boldstar, mauuna yung presidente. Kasi pansinin nyo yung page ng presidente. Ang dami doon mga page at saka mga taong halata mo talagang trolls. Patay, Dan Boldstar. Mauuna ang presidente. Krimen pala yun. Bobo mo. Ang ina nyo, maraming mga krimen ngayon ang kailangan yung atupagin. Maraming mga ginagahas sa left and right, Dan Boldstar. Maraming mga inosenteng namamatay dahil sa mga adik at mga masasamang loob, Dan Boldstar. Tapos yan ang krimen na ipapaimbestigahan mo, yung troll farms. Wisit ka talaga no? Hindi ko po alam kung bakit si Mr. Real Talker ay ganun pa rin po yung style niya at talagang namamayagpag pa rin sa kanya yung ganyang estilo ng paggawa ng content, considering na sinampahan po siya ng kaso ni Trillanes, no? Yun po yung pagkakaalam ko. And isa siya sa pinatawag, if I'm not mistaken, isa siya sa pinatawag sa Congress hearing kahapon regarding po sa pagtalakay po ng fake news, ano? Andiyan pa rin siya, no? At patuloy siyang nakakapagawa ng content. Gusto po nating magbigay ng reaksyon dun sa kanya mga sinabi. Gusto ko pong sabihin na yung ating pong freedom of speech, although protektado po ito ng konstitusyon, hindi naman po ito absolute at hindi naman po sinasabi doon na tayo po may kalayaang mag-defame or mambastos at sabihin ng mga salita na maaari namang makalabag sa karapatan ng ibang tao, no? Especially kung ito may malisyosong intent or libelous or defamation na yung tema, maaari pong panagutin yung taong mag-commit ng mga bagay na iyon, ano? In my opinion, doon po sa mga sinabi ni Mr. Real Talker, may mga salitang para po sa akin ay nakakabastos at nakakapang-insulto, no? Considering na yung subject ng kanyang content ay hindi naman basta ordinaryong tao or hindi lang basta kakilala mo or kaklose mo para sabihan mo ng mga salitang nabitawan niya. Isa pong mambabata si Congressman Dan Fernandez, ano po? So dapat talaga naging hinay-hinay siya sa kanyang pagsasalita at naging mahinahon. Tayo naman pong mga Pilipino ay may karapatang magsalita at mag-express. May karapatan din tayong bumatikos, no? Pero yung pambabatikos natin at pagsasalita ay mawawala ng saysay at yung gusto nating iparating sa mga taong makakapakinig or makakapanood sa atin ay maaaring baliwalain nila or hindi nila i-value kung makakarinig sila sa atin ng mga salitang hindi kaaya-aya, no? Hindi maganda sa pandinig, no? Maaari tayong bumatikos, magsalita at mag-express, pero sana iwasan na yung pambabastos at yung mga salitang nakaka-trigger na maaaring pagsimulan ng gulo. Pangalawa, doon po sa kanyang pag-call out sa mga mambabatas na sinasabi niya na sa pagkakaalala ko, sinasabi niya na maraming krimen, maraming na bibiktima ng ganito, ng ganyan, na dapat atupagin. Para po sa akin, yun po ay wala sa katwiran at irrational dahil mambabatas po sila Hindi naman po sila tagapagpatupad ng batas. Sila po ang gumagawa ng batas para ipatupad ng mga tagapagpatupad ng batas or law enforcers, no? Para mabawasan or mawala ang kriminalidad, no? Kung yun po yung pinoproblema ni Mr. Talker. So, para i-call out at manawagan sa mga mambabatas na may kasamang pambabastos, no, sa kanila dahil ang inaatupag nila ay paggawa ng batas para ma-minimize ang krimen at i-call out sila dahil dapat atupagin nila ang mga kriminalidad, para po sa akin mali yun. Irrational, wala sa katwiran, hindi tama.
Kasi nga, again, mambabatas yung mga yan. Ngayon ko na-realize na kaya pala may mga tao na bumoboto sa mga senador na binoto nila kasi matulungin, marami daw natulungan, ganto ganyan. Ngayon ko na-realize na marami pala tayong mga kababayan na hindi siguro buong nauunawaan ng trabaho ng mga mambabatas, ng mga congressmen, mga senators, no? So kaya pala kahit hindi naman na karapat dapat manalo bilang mambabatas, hindi naman na talaga bihasa sa batas, sa paggawa ng batas, hindi matalino or matalas pagdating nga sa pag-amend or paggawa nga ng batas, kaya pala nananalo sila dahil ang thinking pala ng ating mga kababayan na dapat manalo sa pagka-senador or pagka-congressman or kongresista ang isang tao dahil matulungin, dahil matapang, no? May programa sa YouTube, sa TV na binabanatan ang mga ganitong politiko, no? Okay naman din siguro yon kung talagang meron silang kakayahan na gumawa ng matitinong batas, no, na makakatulong sa mga Pilipino. Okay yon. Pero dito ko na-realize kung bakit talaga may mga nananalong artista dahil maraming natulungan, ganto ganyan, ano, or iba talaga yung field of expertise na nananalo sa pagka-senador or sa pagka-congressman dahil yung thinking nga po ng ating mga kababayan ay sa aking palagay ay mali po, no, hindi po siguro nila, don't get me wrong, no, sana wag po kayong ma-offend. Meron po tayong mga kababayan na hindi nauunawaan kung ano talaga yung trabaho ng mga mambabatas. In this case nga po, si Mr. Rel Toker, considering na pinaghahanapan niya yung mga mambabatas na sumugpo, no, or i-address, tugunan ang mga kriminalidad, in my opinion, maling-mali, no, mali yung kanyang thinking or yung kanyang idea sa trabaho ng mga mambabatas. Doon sa minumungkahi ni Congressman Dan Fernandez na gawing krimen ang troll farm, okay yan kung mapapag-aralan, ano? Kasi may mga troll farm talaga at troll na ginagamit para manira ng negosyo, ng reputasyon ng mga tao, mapapolitiko or pribadong individual, ano? So, siguro, kung yan ay masusing mapapag-aralan at maaaprubahan, maaaring ipatupad ang batas na magtatrato sa mga troll farm na gumagawa ng public opinion manipulation, na maling-mali, no? At mapapatunayan yon, maaari silang kasuhan, ano? So yun ang nirereklamo ni Mr. Rel Toker. Bakit daw yun ang inaatupag, no? Yun po yung pagkakaunawa ko. Well, kasi yun ang trabaho ng mga mambabatas, gumawa ng batas na ipatutupad ng mga law enforcers, ng mga tagapagpatupad ng batas para matupad yung kagustuhan ni Mr. Rel Toker na mabawasan ng krimen, no? At magkaroon ng peace and order, no? So sana Mr. Rel Toker at sa iba pa dyan, wag naman po tayong irrational at wag tayong mambastos kung gusto nating bumatikos. Meron tayong freedom of speech pero hindi ito absolute at hindi tayo mapoprotektahan ng Constitution kung tayo ay nakakatapak na at nakaka-violate na ng karapatan naman ng ibang tao dahil sa pag-abuso ng freedom of speech, no? It's not right and it's not fair para sa ating mga congressman na i-call out sila sa mga trabahong hindi naman nila talaga trabaho o responsibilidad. Hindi naman nila trabaho na sugpuin ang krimen. Ang trabaho nila ay gumawa ng batas para ipatupad ito ng mga tagapagpatupad ng batas para masugpo ang krimen. Ano? So doon lamang sila nagpo-focus, no? Hindi yung literal na sila ang aasikaso niyan. At saka doon sa problema ng mga kahirapan, traffic, or ekonomiya, may mga nakatokang ahensya ng gobyerno dyan na sila ang tutugon sa mga suliranin na iyon, ano? So maging rational naman tayo at nasa katwiran kung tayo po ibabatikos, no? May kanya-kanyang toka ang ating mga opisyal sa gobyerno. Ang hirap kasi dito sa atin, no, sa ating mga Pilipino, sabi nga, may isang article ako nabasa noon na sinasabi ang mga Pilipino confident sa kanilang mga paniniwala, dahil sa confident sila sa kanilang mga paniniwala, magsasalita sila confidently din. Pero in reality, hindi naman talaga nila nauunawaan yung mga sinasabi nila, no? So no offense po sana, no, pero yun po yung realidad na nakita ko. Pwede po kayong mag-disagree sa comment section at magbigay ng inyong opinion. Welcome po yan. So yun lamang mga kababayan, ano? Sana mapanood ni Congressman Dan Fernandez ang video ni Mr. Rel Toker, or itong video na ito, maaari nyo itong i-share para mapanood niya. And sana makatugon siya, makapagbigay siya ng reaksyon at ang iba pa nating mga mambabatas. Kasi ang alam ko si Mr. Rel Toker ay inimbitahan din po yan sa
Tricom hearing kahapon pero hindi po yata siya sumipot. I don't know kung nag-send siya ng excuse letter. Pero yun na nga no, yung mga vloggers kahapon, ang dami nilang inimbitahan, majority sa kanila hindi sumipot. And meron po silang mga reasons kung bakit hindi sila sumipot. Ang isa sa mga reasons na natatandaan ko, if I'm not mistaken, is yung ayaw nilang masupil ang kanilang freedom of speech, no? Yung kalayaang magpahayag. Kaya nga kayo inimbitahan sa Congress, no? Binibigyan kayo ng proper venue para makapagdialogo at bibigyan kayo ng kalayaan at karapatang magsalita doon. Doon pa lang, binibigyan na kayo ng karapatan at kalayaang magsalita, no? So parang taliwas yata kung ang reason nila kung bakit hindi sila umattend ay dahil ayaw nilang masupil ang kanilang freedom of speech, parang mali yata, no? Kasi binibigyan nga kayo ng pagkakataong magsalita na mapapanood pa ng milyong-milyong Pilipino, no? So yun lamang mga kababayan, ano? Sana makatugon ng ating mga mambabata sa mga naging hinaing or mga sinabi ni Mr. Real Talker. Ano pong masasabi nyo? Ilagay nyo lamang po sa comment section below. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.